Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa buong week na 'to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, hindi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up ng energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka liman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon niyo. So, magsimula na tayo. Wala tayong tao dito. Kaya, general reading. Walang specific description para makilala nyo kung kayo ba to o kakilala nyo. Kasi walang lumabas na clue eh. Anyways. Ano to? Hierophant, 3 of Wands, 4 of 5 pala to. 5 of Cups at 7 of Wands. Ano kaya tong Hierophant? So, Hierophant, King of Wands. Ano yun? So, ang dating may masculine energy tayo. Dahil nandito yung King of Wands. At least may na tayo. May tao. Kaya lang kasi itong Hierophant ay commitment. Diba? Ngayon, may King of Wands. Usually yung King of Wands. King, Queen, o court, basta court cards na Wands. Pag ipinartner mo sa commitment cards, emotion, cups, mga cups na cards. Magmumukhang tong King of Wands ay flirty guy. May flirty guy dito. Sa madaling salita dito. Sa relasyon o kasal. So, relationship reading to. Regardless kung kasal o hindi. Basta relationship reading to. Ngayon, doon sa relationship reading na yan, may someone probably babae. Okay? Either na-entertain niya tong guy o may nagpo-pursue sa kanya. Whether nangyayari pa lang to, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. But again, may flirty guy nga tayo na magiging problem. Okay? Sa week na to. Ngayon, may 3 of Wands tayo. Ito kasi card ng exploration of being visionary. Ano yun? Ewan ko, for some reason, yung babae, hindi siya naglalagay ng boundary. Dito, sa lalaking to. Nahayaan lang niyang i-entertain siya. Okay? Or baka sila na. Who knows?
Kasi may nag-explore dito, oh. Ngayon, dito sa Five of Cups natin, ito ay card ng regret. So, ibig sabihin, magkakamali yung babae ng kanyang decision. Kasi nandito na ito Five of Cups. Marami kasing meaning yan. So, papasok na dyan yung dwelling on the past, regret, sadness, disappointment, loss. So, sabi ko nga, maraming meaning. Ngayon, dito sa Five of Cups, ano ba to? Seven na pala to. Seven of Wands. Struggle card din kasi ito. Maraming ang meaning eh. Pero dun sa tinakbo ng reading natin, yung Seven of Wands, competition card din kasi siya at the same time. Struggle card, competition, being defensive. Oh. Sabihin natin, gusto niya maging in control. Pero tingin ko yung struggle dito, tingin ko loss na to. Kaya may struggle. Ito. Maghihiwalay sila ng original niya dahil nga dito sa flirty guy na to. Kaya may struggle card tayo sa huli. Na parang pagsisisihan niya yung kanyang magiging desisyon. Nai-entertain pa itong third party. Whether sila na o magiging sila pala. Pero siya ang ugat ng hiwalayan dito kasi karoon na tayo ng struggle card dito. Ito ang advice sa ganitong sitwasyon. Babasahin ko na lang para mabilis. Sabi, enjoy the results of all your hard work. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Ito. Reach out for the help you need when you need it. At ang uli, look at the world from a different perspective. Ayan yung possible advice sa ganitong klaseng sitwasyon. Ngayon, ito yung zodiac sign ng partner. Sa reading na to, partner ng Cancer, na maaaring tamaan ng reading nga na to.
Capricorn, Sagittarius, Pisces, Taurus. So, ito yung partner ng Cancer ng mga tumana reading ngayon. Kung di tumama sa inyo, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign niya. Virgo, isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, o Aries. Ngayon, ibang deck tayo. Ibang senaryo. Marriage. So, ang dating sa akin, para sa mga kasal na Cancer, wala namang problema dahil nandito yung commitment card natin. Over-realization. Sa case na to, para maibsan ang mga suliraning problem, burden, responsibilities, obligations in general, makakatulong. Ito, libation. Parang pagbigay offer sa mga gods. So, ang example niyan ay charity. So, para siyang give and take. Kapag nagbigay ka ng something sa nangangailangan, doble balik. Ganun ang dating. So, good karma ang result. So, ganyan ang dating kung sakali man. Yun nga, gusto ng iba sa inyo na mabawas-bawasan ng mga kung ano ng problema. Nakakatulong ang magbigay nga ng offering sa mga gods, sa temple, sa church, o kung ayaw nyo ng ganon, edi i-direct nyo na sa tao o sa hayop na nangangailangan. Pagbigay ng donation. Anyways, profession. Ang pangit ng combination, no? Profession, death. May iba sa inyo na mawawalan ng trabaho o kung di man kayo to ay mahal nyo sa buhay. O kakilala na, yun na, all of a sudden, mawawalan ng work o magre-resign. O baka magkaroon ng accident, harm. Profession. Last na to. So, beware sa possible accident. Kung profession harm. Ito kasi inevitable, parang hindi mo siya maiiwasan. So, yun nga, accident. Anyways, ito. Stubbornness.
trap. So, pag ganitong case, isa lang yan. Either kayo yung makaka-experience ng stubbornness ng ibang tao o kayo mismo to na magiging somewhat stubborn. Anyways, basahin ko na lang tong part na to para mabilis. Kukuha lang ako ng tatlong card. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. General advice na to for the whole week. Sabi, debt paid off. The old weight and habit of debt is lifted from you and your life. Birthday. A significant birthday holds the answer to your question. At ang huli, pregnancy Teka, maliwanag masyado. Ayan. The birth of a child brings great blessings to you and the world. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.